Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action and crime movie, na pinamagatang, The Shadow Strays na ipinalabas noong 2024. Nagsisimula ang pelikula sa isang grupo ng mga miyembro ng Yakuza mula sa Onori clan na nagbabantay sa tahanan ng kanilang pinuno. Isa sa mga miyembro, si Kenjiro, ay pumunta upang makipagkita sa kanyang boss, si Oyoji, upang iulat na paparating na ang patutot na kanilang in-order. Habang naghihintay, nagreklamo si Oyoji tungkol sa mahigpit na seguridad sa paligid niya dahil lang sa natanggap niyang banta sa kanyang buhay. Sabi niya, hindi ito ang unang pagkakataon na siya ay pinagbantaan. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Kenjiro na ang banta na ito ay maaaring mas mapanganib dahil nagmula ito sa isang misteryosong grupo ng mga asasin. Hindi nagtagal, dumating ang patutot. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, pinapaalis ni Oyoji ang kanyang mga tauhan mula sa silid upang mapag-isa kasama ang patutot. Ang hindi nila alam ay may isang mamamatay tao na nakasuot ng makabagong samurai armor na palihim na lumalapit mula sa likuran. Walang pagkakataong makatakbo, mabilis na pinatay ng mamamatay tao si Oyoji. Nang marinig ang sigaw ng patutot, nagmadali sina Kenjiro at ang iba pa na pumasok sa silid. Pagpasok nila, nagulat si Kenjiro nang makita ang walang buhay na katawan ng kanyang boss. Nang tinanong ni Kenjiro ang patutot kung sino ang pumatay sa boss, itinuturo lamang niya ang isang grupo ng mga estatwa ng samurai sa sulok ng silid. Kaagad, nagsimulang magpaputok ang mga tao ni Kenjiro sa mga estatwa, ngunit walang sino man ang nagtatago sa likod nito. Bigla, lumabas ang mamamatay tao mula sa likuran at sinimulang patayin ang mga tao ni Kenjiro ng paisa-isa. Hindi nagtagal, hinarap ng mamamatay tao si Kenjiro ng direkta, at nagsimula silang maglaban ng matindi. Sa gitna ng laban, aksidenteng nabaril ng mamamatay tao ang patutot. Habang abala ang mamamatay tao, mabilis na sinamantala ni Kenjiro ang pagkakataon para patumbahin siya. Inutusan ni Kenjiro ang kanyang mga tauhan na manatiling alerto, pinaghihinalaan na maaaring may iba pang mga mamamatay tao sa paligid. Nagtataka, inalis ni Kenjiro ang maskara ng mamamatay tao at nagulat nang malaman na babae pala ito. Tulad ng inaasahan ni Kenjiro, may isa pang mamamatay tao na nagsimulang umatake mula sa mga anino, kumikilos na parang isang nakamamatay na multo. Matapos mapatay ang karamihan sa mga miyembro ng clan, tanging sina Kendo at dalawa pa sa kanyang mga tauhan ang buhay pa. Ngunit hindi nagtagal ay napatay na ng pangalawang mamamatay tao ang huling dalawang lalaki. Ngayon, si Kenjiro ay naiwan upang harapin ang mamamatay tao ng mag-isa. Sa sandaling iyon, ang propesyonal na mamamatay tao ay walang awa, walang tigil na inaatake siya. Nang subukan ni Kenjiro na tumakas, mabilis na hinaharangan ng mamamatay tao ang kanyang daraanan. Sa kanyang huling sandali, tinanong ni Kenjiro kung bakit gusto rin siyang patayin ng mamamatay tao, kahit na pinatay na nila ang pinuno ng kanyang clan. Malupit na sumagot ang mamamatay tao na ang kanilang misyon ay patayin ang buong Onori clan. Tumangging makipag-ayos, pinatay si Kenjiro ng mamamatay tao. Matapos mamatay si Kenjiro, bumalik ang mamamatay tao sa kanyang kasama. Nang makita niyang nasa kritikal na kondisyon ang kanyang kasama, tinurukan niya ito ng serum upang gumaling. Sa ilang sandali lamang, natapos na ang kanilang misyon. Sa daan pabalik sa kanilang base, tila nadidismaya ang pangalawang mamamatay tao, na kilala bilang si Instructor Umbreath na hindi maayos na nagawa ng kanyang kasama, ang unang mamamatay tao, ang misyon. Ang unang assassin, na tinatawag na 13, ay nagsalita, sinasabing matagumpay nilang napatay ang pangunahing target. Gayunpaman, itinuturing na isang pagkabigo ang misyon dahil nawala sa focus si 13 at aksidenteng nabaril niya ang patutot na nagdulot ng malubhang pinsala sa kanya. Ang layunin ng kanilang organisasyon ay palaging malinaw, sila ay sinanay hindi para tumulong o makipag-ayos kundi para pumatay. Sila ay ipinapadala sa misyon upang pumatay at wala ng iba. Bilang resulta, si 13 ay sinuspinde sa kanyang mga tungkulin. Si Umbreath, gayunpaman, ay may isa pang misyon sa Cambodia, kaya hindi siya makakasama ni 13 habang siya ay suspendido. Gayunpaman, umaasa siya na magmumuni-muni ang kanyang junior sa kanyang pagkukulang at mag-isip na ang tanging layunin nila ay tapusin ang kanilang mga misyon hanggang sa dulo. Nagpatuloy ang eksena kung saan ginugugol ni 13 ang kanyang mga oras sa pag-ensayo, habang hindi pa siya kasali sa misyon.
Sobrang naiinip siya sa pananatili sa bahay kaya't paulit-ulit niyang sinusubukang tawagan ang kanyang mentor, si Umbret sa pamamagitan ng isang lihim na linya ng payphone. Sa kasamaang palad, patuloy na sinasabi ng operator na wala pang bagong mga tagubilin mula kay Umbra. Sa huli, kailangan ni 13 na umuwi nang walang anumang balita mula sa kanyang mentor. Noong gabing iyon sa kanyang apartment, biglang nagising si 13 nang marinig ang ingay sa labas ng kanyang kwarto. Sumilip siya sa bintana at nakita ang isa sa kanyang mga kapitbahay na nakipagtalo sa isang tao. Gayunpaman, dahil hindi pwedeng makialam si 13 sa mga problema ng ibang tao, pinili niyang huwag pansinin ito. Kinabukasan, nagulat si 13 nang makita ang maraming pulis sa kanyang gusali. Nalaman na ang kapitbahay na nakipagtalo noong nakaraang gabi ay naiulat na patay na. Mamaya, habang kumakain ng bola-bola si 13 sa isang tindahan, may lumapit na batang lalaki sa kanya. Humingi ang bata ng kaunti sa kanyang pagkain, sinabing hindi pa siya kumakain mula pa kahapon. Nang makita ang gutom na bata, agad na ibinigay ni 13 ang kanyang pagkain nang walang pag-aalinlangan. Ang batang lalaki, si Manji, ay anak ng kanyang kapitbahay na namatay. Sinabi ni 13 sa kanya na nakita niya ang kanyang ina sa isang seryosong pagtatalo pero sumagot si Manji na bahagi lang iyon ng mapanganib na trabaho ng kanyang ina. Kahit na nagkunwari si Manji na wala siyang pakialam, alam ni 13 na labis siyang nasaktan sa pagkamatay ng kanyang ina at nais niyang maghihiganti sa mga taong pumatay sa kanyang ina. Sa kalaunan, ipinagtapat ni Manji na hindi siya naniniwala sa ulat ng autopsy ng pulisya, na nagsasabing namatay ang kanyang ina dahil sa labis na pag-abuso sa droga. Ipinahayag niya na ang kanyang ina ay talagang pinatay ng isang tao na ang pangalan ay Hagel. Nang marinig ito, napagtanto ni 13 na may nalalaman si Manji sa isang napakadelikadong tao. Kinabukasan, si 13, na labis pa ring nag-aalala kay Manji, nagpa siya na dumaan sa kanyang bahay upang tingnan siya. Pagdating niya, nakita niyang bukas ang pinto at wala si Manji. Bigla, may isang lalaki na pumasok sa bahay. Agad na nagtago si 13 bago siya makita. Ang lalaki, si Jackie, ay isa sa mga tao ni Hagel at dumating upang kumuha ng ebidensya mula sa bahay. Habang abala si Jackie sa paggamit ng droga, lumabas si 13 mula sa kanyang pinagtataguan at humingi ng impormasyon kung nasaan si Manji. Tumanggi si Jackie na magbigay ng anumang impormasyon. Nang mapagtanto niyang hindi siya makikipagtulungan, gumamit si 13 ng puwersa para pilitin siyang magsalita. Sa huli, nag-aatubili si Jackie na pumayag na dalhin si 13 para makilala si Hagel. Nang dumating sila sa isang club na tinatawag na Moon Roses, nakilala nila ang kambal na kapatid ni Hagel, si Soria. Sinabi ni Jackie kay Soria na nagdala siya ng babae bilang espesyal na regalo para kay Hagel. Lumabas na nagtagumpay ang kanilang plano, at naniwala si Soria sa kanila, pinayagan silang makapasok sa isang lihim na silid sa loob ng club. Bago makilala si Hagel, sinuri ni Soria ang katawan ni 13 upang matiyak na wala siyang dalang armas. Nang tanungin ni Soria si 13 tungkol sa tunay niyang pangalan, nanahimik lang si 13 dahil hindi niya alam ang tunay niyang pangalan. Sa kabutihang palad, muling niloko ni Jackie si Soria. Matapos makipagkita si Jackie kay Hagel upang iulat ang ebidensya, ginamit ni 13 ang pagkakataon upang suriin ang CCTV footage. Mula sa mga recording, natuklasan ni 13 na si Hagel nga ang nag-kidnap kay Manji. Nang malaman ito, agad na humarap si 13 kay Hagel. Matapos patulugin si Soria, hinarap ni 13 si Hagel. Hiniling niyang malaman kung nasaan si Manji, ngunit nanahimik si Hagel at inatake siya sa halip. Gamit ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban na parang ninja, lumaban si 13 kay Hagel. Hindi nagtagal, nagkamalay si Soria at kumuha ng baril upang barilin si 13. Sa kabutihang palad, mabilis na kumilos si 13 at ginamit si Hagel bilang panangga, na nagdulot kay Soria na aksidenteng mabaril ang kanyang sariling kapatid. Bagaman nakatakas ng ligtas si 13, ito ay dahil kay Jackie, ngunit tumanggi si Jackie na tumulong pa dahil ayaw niyang mas lalong masangkot sa gulo. Samantala, sa himpilan ng pulisya, iniimbestigahan ni Inspector Presetio ang isang saksi na binugbog dahil tumangging magbigay ng maling testimonya. Hindi nagtagal, nakatanggap si Presetio ng tawag tungkol sa pagkamatay ni Hagel. Lumabas na si Presetio ay isang tiwaling pulis at malapit na kaibigan ni Hagel. Nang makita ni Presetio ang walang buhay na katawan ni Hagel, siya ay nagsimulang umiyak at nangako na hahanapin ang taong responsable sa pagpatay sa kanyang kaibigan.
Sa ibang lugar, si Ariel, isa pang kasamahan ni Haga, ay pinagsasabihan ng kanyang ama. Inutusan ng kanyang ama si Ariel na linisin ang kalat na ginawa niya upang hindi ito makaapekto sa kanyang kampanya sa politika. Ang ama ni Ariel, na tumatakbo bilang gobernador ng Jakarta at madalas umaasa sa maruming pera, ay pinilit si Ariel na ayusin ang mga bagay ng tahimik. Naiinis sa kaguluhang dulot ni Manji, pumunta si Ariel sa basement kung saan nakakulong ang batang lalaki. Ang kanyang galit ay nagdala sa kanya na magalit ng kakaiba at nakakabahalang paraan. Samantala, dumating si Jackie sa bahay upang alagaan ang kanyang malubhang may sakit na ina. Di nagtagal, dumating sina Persetio at ang kanyang mga tao, naghahanap kay 13. Bago pa lumala ng delikado ang sitwasyon para kay Jackie at sa kanyang ina, dumating si 13 sa tamang oras. Kahit siya ay nag-iisa, nakipaglaban si 13 sa mga tao ni Persetio ng mag-isa, gamit ang kahit anong makikita niyang armas, mga baril, kutsilyo, at kahit kawali. Bagaman nakuha niyang talunin ang karamihan sa kanila, nakatakas si Persetio habang nakikipaglaban siya. Determinado na hindi bubuhayin si Persetio, hinabol ni 13 si Persetio gamit ang motorsiklo. Bigla, may isang kotse na bumangga sa kanya, ito ay si Ariel, na dumarating upang tulungan ang kanyang kaibigan. Si Persetio, na nasisiyahan nang makita si 13 na bumagsak, ay handa na para pumatay ng babae. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, nagsagawa ng isang biglaang pag-atake si 13, malupit na kinagat ni 13 ang tainga ni Persetio at tinusok ang parehong mata nito, na nag-iwan sa kanya na hindi makagalaw. Nang malaman na pinatay sina Haga at Persetio ng isang babae, nagalit si Ariel. Hinuli niya si 13 at ikinulong sa basement kasama si Manji. Dahil sa galit, pinlano ni Ariel na patayin siya, ngunit dumating ang kanyang ama sa tamang oras. Ang kanyang ama, na nakita ang potensyal sa mga kakayahan ni 13, ay nagmungkahi na gamitin siya upang alisin ang kanilang mga kalaban sa halip. Kinabukasan ay mayroong isang malaking iligal na kasunduan. Ayon sa plano, kapag natapos na ang deal at nakabalik na sila ng ligtas sa sasakyan, inatasan si 13 na alisin ang leader ng grupo at ang kanyang mga tao. Samantala, nakaupo sina Jackie at Manji sa kotse kasama ang ama ni Ariel. Noong panahong iyon, inatasan si 13 na ihatid ang mga droga sa lider ng grupo kapalit ng 3 milyong dolyar. Matapos makumplito ang transaksyon, inutusan ni Ariel si 13 na patayin ang lider ng grupo. Gayunpaman, nang malapit ng kumilos si 13, biglang sumigaw si Jackie na patay na si Manji. Ang balita tungkol sa pagkamatay ni Manji ay mabilis na kumalat, at nang mapagtanto ng lider ng grupo na si Kabil, na siya ay niloko ni na Ariel at ng kanyang grupo, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na umatake. Isang malaking laban ang sumiklab sa pagitan ng dalawang panig. Pati ang ama ni Ariel ay hindi nakaligtas dahil pinagbabaril siya at pinatay ng mga tao ni Kabil. Nakita ang pagkamatay ng kanyang ama, si Ariel ay nagalit at nagsimulang magpapaputok ng walang pinipili, pinatay ang lahat ng mga tao ni Kabil. Sa wakas, inilipat ni Ariel ang kanyang atensyon kay Kabil, na sinubukang tumakas sa kanyang kotse. Si Ariel, na nakasuot ng kakaibang maskara, ay nahabol si Kabil at brutal niya itong pinatay. Hindi natapos doon ang uhaw ni Ariel sa paghihiganti, ang susunod niyang target ay si 13. Walang tigil na pinaputukan ni Ariel si 13, pero nakaiwas si 13 at na-corner si Ariel sa pamamagitan ng pagbangga sa kanyang kotse. Dahil dito, nagkaroon sila ng matinding bakbakan. Sa kabila ng galit ni Ariel, nanalo pa rin ang may mas mataas na kasanayan sa pakikipaglaban, at sa huli ay tinalo ni 13 si Ariel. Pagkatapos ng kaguluhan, dinala ni na 13 at Jackie ang katawan ni Manji. Sa kanilang paglalakbay, gayunpaman, sila ay tinambangan at kinidnap ng mga miyembro ng The Shadow, kasama na si Umbra. Inakusahan ng kanilang leader si 13 na inilalagay niya sa panganib ang kanilang organisasyon sa pamamagitan ng pakikialam sa mga problema ng iba. Dahil dito, nagpa siya ang leader na alisin si 13. Nang maghanda si Umbra na patayin si 13, nakialam si Jackie upang pigilan siya, ngunit sa kasamaang palad, siya ay napatay. Walang ibang pagpipilian kundi lumaban, tumakas si 13 at hinabol siya ni Umbra. Nasa bingit na walang matatakasan, hinarap ni 13 ang kanyang mentor. Bagaman mas may karanasan at mataas ang kasanayan ni Umbra, ngunit tumanggi si 13 na umatras. Pinapagana ng tapang at determinasyon, hinarap niya si Umbra sa isang matindi at tiyak na labanan. Dahil sa kanyang mabilis na pag-iisip, nagawa ni 13 na talunin si Umbra na tinamaan ng isang bomba.
Bagaman naalis ito ni Amber sa tamang oras, siya ay labis pa ring nasunog. Sa sandaling iyon, lumitaw ang leader, handang tapusin si 13. Hindi inaasahan, tumayo si Amber at sinubukang protektahan si 13. Nang makita ito, sinubukan ni 13 na bigyan ng hilang serum si Amber upang iligtas ang kanyang buhay, ngunit tumanggi si Amber. Sa kanyang huling sandali, inihayag ni Amber na ang tunay na pangalan ni 13 ay Nemo. Pagkatapos nito, inilibing ni 13 si Monji sa tabi ng libingan ng kanyang ina. Gayunpaman, habang siya ay nakatayo sa libingan, isang mamamatay tao na may pangalang 14 ang dumating, ipinadala upang alisin siya. Bago makakilos si 14, may isang taong humadlang upang tulungan si 13, na nagpilit kay 14 na umatras. Ang taong nagligtas sa kanya ay si Master Buray, ang dating mentor ni Inspector Umbra. Sa sandaling iyon, inimbitahan ni Master Buray si 13 na sumama sa kanya sa pagharap sa lahat ng kanyang mga kaaway. Nang marinig ito, pumayag si 13 na makipag-alyansa sa kanya. Habang inaalis ni Master Buray ang kanyang maskara, idineklara niya na ngayon, si 13, ay nasa kanyang pangangalaga na. Nagtapos ang eksena sa isang cliffhanger, na nag-iwan sa mga manunood na sabik na malaman kung ano ang susunod na mangyayari. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.